Muli mga kababayan, number 33, Senator Bing Lacson. Susunod naman, number 35 sa balota, Senator Lito Lapid. Mga kababayan, number 35, Senator Lito Lapid. Susunod naman, number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Kababayan, number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Susunod naman, number 50 sa balota, Senator Manny Pacquiao. Senator Manny Pacquiao. Susunod naman, number 59, Senator Tito Soto. Alyansa ng Bagong Pilipino, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Muli mga kababayan, number 59, Senator Tito Soto. Susunod naman, number 61, Senator Francis Tolentino. Alyansa ng Bagong Pilipino, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Muli mga kababayan, number 61, Senator Francis Tolentino. Susunod naman, number 63, Senator Erwin Tulfo. Ng pagkakasa, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Alyansa ng pagkakasa, Alyansa para sa Bagong, Alyansa ng Bagong Pilipino, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Muli, number 63, Senator Erwin Tulfo. Susunod naman, number 66 sa balota, Senator Camille Villar. Alyansa ng pagkakasa, Alyansa para sa Bagong, Alyansa ng Bagong Pilipino, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Alyansa ng pagkakasa, Alyansa para sa Bagong, Alyansa ng Bagong Pilipino, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Muli mga kababayan, number 66, Senator Camille Villar. Susunod naman, numero 1 sa balota, Senator Ben-Hur Abalos. Alyansa ng pagkakasa, Alyansa ng pagkakasa, Alyansa para sa Bagong, Alyansa ng Bagong Pilipino, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Muli mga kababayan, number 1 sa balota, Senator Ben-Hur Abalos. Susunod naman, number 9 sa balota, Senator Abby Binay. Alyansa ng pagkakasa, Alyansa
At ngayon, atin na po mapapakinggan ang kanilang mga mensahe. Una na po dyan, ang senador na may puso ng isang ina, talino ng abogada at lakas ng isang atleta. Our Pinay in Action, Senator Pia Cayetano. Alam niyo, nung una ho akong tumakbo, and some of the mayors, some of the supporters knew me then, 2004. Ang mga anak ko, 5 years old at 9 years old pa lang. Naging senador ako, ganun pa lang sila kaliit. Kaya naging working mother talaga ako, tuloy-tuloy. Ngayon, graduate na ng college, nagtatrabaho na. Magandang ending. Pero ang pangatlo kong anak, si Gabriel, pinanganak po yun na maraming kapansanan. Meron mo siyang butas sa puso, may tumor ang kanyang kidney, bulag siya, bingi siya, hindi na siya nakatayo, at never na daw siya maglalakad, at hindi rin po siya nagsalita. Maiksi lang po ang buhay niya. Kahit anong galing ng doktor, kahit anong gamot, kahit may kaya kaming magpagamot, wala akong solusyon sa sakit niya. Tinanggap ko na po yun. Napakasakit, pero tinanggap ko yun. Ang hindi ko matanggap, yung makakita ko ng ibang nanay na iiyak sila dahil nagtayo lang yung anak, mau-hospital, mamamatay. O di kaya, yung kinamatay ng tatay ko, hepatitis B ang pinagmulan, naging liver cancer. Pause mo na yung kwento. Nung naging senador ako, abogado ako, pero ang passion ko sa healthcare dahil nakita ko yung karanasan ko sa anak ko at nakita ko rin nagkasakit ang tatay ko. Simple lang. Ang batas na pinasa ko, una sa mga batas na pinasa ko, yung mandatory immunization ng mga bata, kasama dun yung hepatitis B na hindi namatay ng tatay ko. Nung panahon niya, walang vaccination yun. Ngayon meron. Kaya wag na wag ko maririnig na namatay ang mga anak niyo. Happy kayo mga mayor, di ba? Kasi minsan matigas ang ulo natin, nakikinig pa tayo sa TikTok. Makinig kayo sa doktor. Okay, mga nanay? Please. Ayoko makarinig sa inyong iiyakan niyo ako. Tapos ang ikinamatay ng anak niyo, pwede naman natin pigilan. So marami akong batas na napasang katulad niyan. Cheaper medicine, yung maintenance na gamot niyo, bumaba na ho ang presyo nun. Dati, isa tayo sa pinakamataas sa Asia. Ngayon, hindi pa naman tayo pinakamababa, yan ang ipaglalaban natin. Pero dahil sa batas na yan, bumaba rin naman ang presyo. Ngayon, ang isang batas na gustong-gusto ko, doktor para sa bayan, si Tito Sen, magkasama kami pumasa niyan. Would you believe? 2020, bago namin mapasa, 8 state colleges of medicine around the country. 8 lang ang pwedeng pasukan ng state college. Ngayon, 25 state colleges of medicine. Mga mayor, ba't ito magugustuhan? Hanggang gumaganda ang serbisyo sa probinsya, mas makonti ang piniling pupunta sa city. Ako po isang future thinker. Hindi ako manghuhula, future thinker. Sabi by 2050, 2/3 of the world's population live in cities. Napakahirap naman para sa mga cities yan. Kaya kailangan pagandahin natin ang buhay sa mga probinsya. Diba? O last, kasi naubusan na ako ng oras. Sino may gusto ng secret para maging fit, para maging malusog? Kayo, gayahin niyo ako. Mayor Lani, nasan ka? Sumama ka sa akin. Chairman Bambol, sumama ka sa akin. Favorite mo to? Chairman Abalos, secret. Okay, kung Petro, music! Magsa-squat lang. Yan, sundan mo ako. Come on, let's go! Squat lang yan. Simple lang yan. Ito. Oh, yan lang. 10 times a day. Okay? Nakakababa ng blood sugar. Totoo yan, scientific. Kasuhin yung kalusugan nyo para naman ikabubuti ng ating bansa. God bless you all. Si Pia Cayetano po. Ang senador na tunay na lumalaban sa katiwalian. Naninindigang ang tama ang ipaglaban ang mali labanan. Numero 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Walang bahay ng korupsyon, Alay discipline. umayakda ng Anti-Money Laundering, Anti-Red Tape, Re-Irrigation Act at higit 70 batas. Sino magsagip ng 300 billion pesos mula sa maling paggamit ng pondo para idagdag sa free college tuition at mga makabuluhang proyekto para sa kaunlaran? Kaya sinong iboboto natin sa Senado? Si Ping Lacson for Senator number 33 sa balota. Magandang hapon sa ating lahat. Sa loob ng napakahabang panahon,
ang bawat mamamayang Pilipino ay may mga munti at matataas na pangarap para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang inang bayan. Pangarap na magkaroon ng matatag na trabaho para maging maayos ang kanyang buhay. Pangarap na laging may pagkain sa pagkainan. Pangarap na may taguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Pangarap na sana ay maging laging malusog ang pangarap na maging ligtas sa krimen at anumang kapamahakan sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. At higit sa lahat, pangarap na habang siya ay nabubuhay, masaksihan at maramdaman na mayroong isang Pilipinas na maaari niyang ipagmalaki sa buong mundo, ginagalang ang bawat Pilipino kahit saan mang lugar makarating. Subalit, paanong mapapatupad at mangyayari ang mga munti at malalaking pangarap ng bawat Pilipino kung ang namumuno na kanilang niluluklok sa kanilang kapangyarihan tuwing halalan ay mapag-imbok at sakin para sa sariling kapakanan, mga mapagsamantala at alik sa pagnanakaw sa kaban ng bayan na tila walang kabusugan. Paano kung ang mananalo ay hindi alam ang gagampanan ng kanyang tungkulin bilang mangbabatas tungo sa pag-unlad ng bayan at kaayusan ng pamahalaan? Paano na kung ang mananalo ay walang kaplano-plano para sa bayan at manggugulo lamang pag may sesyon ang Senado? Matuto na po tayo sa mga leksyon ng mga nakaraang halalan. Pumili tayo ng mga tapat, may prinsipyo, lalabanan ang katiwalaan at tunay na nagmamahal sa inang bayan. Piliin natin ang magbabantay sa kaban ng bayan at hindi para magnakaw lamang. Pumili tayo ng hindi malalasing sa kapangyarihan at tunay na maglilingkod para matupad ang mga munti at matataas na pangarap ng bawat mamamayan. Nasa inyong mga kamay ang ikabubuti o ikasasama ng kinabukasan ng ating mga anak at ang susunod na henerasyon na Pilipino ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa darating na halalan, pumili tayo at bumoto ng mga tunay at totoong bayan. Pumili tayo ng kandidatong ang tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Muli mga kababayan, number 33, Senator Ping Lacson. Susunod naman, number 35 sa balota. Matibay ang kalooban, walang inaatrasan. Handa kayong ipaglaban ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Palalawigin ko po ang naipasa nating batas, Lapid Law. Lalo na po inaapi sa batas. Ahasa bilang vice-gobernador na ngayon ay nasa Senado, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Ang Supremo ng Senado na walang inatasan. Sa Japan, tibay ang kalooban, ikinakahatang ipaglaban. Magandang hapon po, Pasay! Kumusta na kayo? Na-miss nyo ba si Tanggol? O na-miss nyo si Supremo? Wala na po si Supremo sa Batang Quiapo. Pero nandito po, nasa harap nyo para maglingkod sa inyo. Sino ba si Lito Lapid? Kilalanin nyo na hindi nakatapos ng pag-aaral si Lito Lapid. Isang hamak na probinsyano. Pero gusto ko lang pong malaman nyo
Ako po ay nagsilbi ng 3 taon bilang Vice Governor ng Pampanga. At 3 termino ako bilang Governor ng Pampanga. At ngayon po, 3 termino ko na rin bilang Senador. Ano po ang sinasabi nila? I love you. I love you, sabi ni Coco, sa inyong lahat. Ang nagawa po ni Lito Lapid na batas sa Senado, nagpanukala siya ng batas na may git na 900 na panukalang batas. At naging batas na po ang may git na 100. Ito po ay napakahalagang batas. Ito po free legal assistance, Republic 9999. Ito po ay libre abogado at ito po ay tinatawag na Lapid Law. Wala na pong maagrabyado sa ating mamamayan na walang pambayad sa abogasya. At ito po ay wala na rin maapi sa ating mamamayan. Dahil po hindi ninyo magagamit ang PAO, ang Public Attorney's Office, pag ang kalaban nyo ay meron na siyang abogado sa PAO. Ito po ang sasalo sa inyo. Lapid Law ang magliligtas sa inyo. Ngayon po nataasan ako bilang committee ng turismo sa Senado. Ano po ang balak ni Lito Lapid? Palalawakin po natin ang turismo sa buong Pilipinas. Kasama po natin dito ang ating mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos, na po lalawakin ang lahat ng mga turismo ng Philippine spot dito sa Pilipinas. Eco-tourism po at medical tourism, ang mahalaga po ay yung agri-tourism. Yung po ay napakalaga sa ating magsasaka. Ayun po ay makakatulong, lalong-lalo na sa kanilang produkto. At tinatawag po, one town, one product. Yun po, at ang ating mga estudyante na kailangan makatapos na nangangarap, makatapos para makatulong sa kanilang mga pamilya. Dahil ako mismo ay hindi ako nakatapos ng pag-aaral dahil ako ay isang anak na bandera, hindi ko po kinaiiyayan. Dahil ako pinanganak ng mahirap. Pero nandito pa rin ako para mag-serve sa inyong lahat. Kaya, oras na po. Oras. Kaya po, yung mga estudyante natin, mga alagaan, mga magulang natin, mahalin natin, tanay, tatay, at ang mga lola, yan po ay mga senior citizen na kailangan libre gamot at libre hospital. Ako po si Senator Lito Lapid, number 35 sa Balota. Huwag po ninyong kalilimutan. Ang sabi nga sa akin ni Tanggol, kilala niyo ba si Tanggol? Ang sabi sa akin, Supremo, nahihirapan ka, pero nakayanan mo. Sabi ko sa kanya, kung nakayanan ko, makakayanan mo rin. At makakayanan natin lahat, tayo mga Pilipino. Lalaban tayo sa pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli mga kababayan, number 35, Senator Lito Lapid. Susunod naman, sa lahat ng problema, siya ay may solusyon. Pagkain, hanap buhay, sweldong pantay-pantay, at tulong sa barangay. Ang super ate ng Pilipinas, Senator Amy Marcos.
Jenny Calixto, si Tony, lahat ng NCR mayors na todo suporta sa atin. Maraming salamat dito sa pinaka na lungsod. Pinakabungad ng ating bansa dahil narito ang airport, International Airport ng Pinas. Pinakamalikhain pagkat narito ang CCP, ang folk arts, ang aliwa ng PICC, lahat yan. Pinakamasaya pagkat may entertainment, may nightlife, may shopping at iba pa. Higit sa lahat, pinaka-loyalista sa pamilya ko, Marcos, mula sa umpisa, mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin ang Pasay. Maraming salamat. Inaasahan ko, pinakapanalo ako dito. Talaga naman, maraming salamat at talagang dala ko ang dalangin ng bawat pamilya ng murang bilihin, ng disenteng trabaho at sa oras ng pangangailangan, konting tulong naman. Hindi bababa ang presyo ng bilihin dahil sa importasyon, kundi dahil nakatulong na tayo sa ating mga magsasaka sa pamimigay ng titulo, libre, walang utang. Babagsak ang presyo kung ituloy-tuloy natin yan sa abot kayang abono at mabibigyan natin ng krudo at gasolinang kayang bilhin. Ano ang gagawin sa pag-ibig na wagas kung walang pambili ng bigas? Tulungan natin na bumagsak ang presyo ng ating minamahal sa buhay. Kaya natin yan. At sa mga minamahal natin mga anak, umpisahan natin ang pag-aaral ng engineering, ng computer, ng IT, para lahat may trabaho. Meron tayong internet racket, nako, e-business, at sa may talino, pwede namang kumanta, maging artista, manunulat, dahil ang Pilipino ay tanging malikhain, tunay na tunay. At sa oras ng kagipitan, nakita naman natin na hindi limos na barya-barya, hindi ayuda na hindi malaman kung kailan ang darating, kundi gawin na natin pantawid sa kahirapan. Naumpisahan na natin ang social pension sa mga lolo't lola. Tumatanggap na ang pinakamahihirap ng 1,000 kada buwan para sa gamot, pagkain at iba pa. Palawakin natin yan at isama lahat na naghihirap na walang trabaho, lahat ng ating mga may kapansanang PWD, lahat ng solo parents na milyon-milyon na. Tulungan natin ang bawat isa at sa oras na nagkasakit, dapat zero balance na ang ating mga ospital. Napasa ko na rin ang libreng libing at napakakawawa naman po, nasawi na nga, nagluluksa na may problema pa kung paano babayaran ang libing. Gawin ng libre para sa mahihirap. Deserve natin ang mga simpleng pangarap ng bawat Pilipino. Deserve natin ang lahat na yan. Deserve natin ang the service sa Senado. Sa inyong lahat, maraming salamat. Number 39 sa ating balota. Ano man ang problema ay may solusyon. Mabuhay ang Pasay, pasaya ng pasaya. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Muli mga kababayan, number 39, Senator Amy Marcos. Susunod naman ang kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao. Iba yung dumaan sa hirap, iba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso nun, hindi mawawala yung pagiging mahirap. Ano mang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, hindi niya kayang talikuran ng mga mahirap na tao. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang inyong lingkod, kahit ilang milyon na ang nahawakan kong pera, kahit nakatalikod ako, may narinig ako na mahirap. Sir, tulong naman. Tinutusok ang puso ko dahil doon ako galing.
Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, nais ko pasalamatan ng ating Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin at sa malusog na pangangatawan na ibinigay sa atin. Lagi tayong ligtas sa kapahamakan. Sa ating mga government officials, di ko siguro isa-isa yung lahat na nandito sa inyong lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, naisip ko lang, na-realize ko lang lahat talaga dito sa bansa natin. Kasi naawa ako sa ating mga kababayan na naghihirap, na nagugutom. Kasi hindi nila, kung isipin lang natin, tuwing nag-aaway ang mga leader natin, tuwing pag may nahalan, inaatake, hinihilap pababa, alam nyo, hindi naman sila ang naghihirap. Hindi ang mga opisyal naghihirap. Ang naghihirap ang sambayanang Pilipino. Ang mga mamamayan ng mga mahirap, lalo silang nagugutom. Kailangan ma-realize natin yan. Kung sino yung hinalal ng tao, respetuhin natin, pagbigyan ng pagkakataon na magserbisyo para ipakita ang kanyang kakayahan na matulungan ang ating mga kababayan. Alam mo, tingnan mo ang bansa natin. Tingnan nyo po, kung isipin natin mabuti, tingnan nyo po ang bansa natin. Mula noon hanggang ngayon, ano naging development? Ano naging asenso ng mga pamilyang Pilipino? Mas maraming naghihirap, maraming nagugutom. Ako man po, naranasan ko yan. Kaya ramdam ko ang bawat hirap, gutom ng mga mahirap na tao. Kaya ko nasabi ito dahil ang epekto ng pagbabangayan ng mga nasa gobyerno, pag-atake ng paghihila ng mga nakaupo, alam nyo, isa yan sa dahilan para magkaroon ng tagumpay ang ating bansa. Para magkaroon ng kasaganahan at success ang ating bansa. Ang bawat Pilipino, lalo na gugutom. Kaya po, loobin ng Panginoon, ako makabalik ulit sa Senado. Mag-focus po ako sa panukala na magkaroon ng funding ang tinatawag nating livelihood program. Kasi sa atin po, napakarami po sa atin na small medium enterprises. 99% yan. At yan, palakasin mo, lagyan mo ng pundo, daming mabigyan, milyong-milyong mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho. Nakita ko po yan kasi umiikot ako sa buong Pilipinas. Naikot ko ang buong Pilipinas, nakita ko ang reality. Ang daming mga pamilya na walang sariling tahanan, walang hanap buhay. Maraming mga Pilipino na walang hanap buhay. Kaya kailangan na nating magising, kailangan na nating mag-focus tayo doon sa problema ng bayan. Ano ba yun? Yung 99% na yun, kailangan maibaba natin yun ng mga pamilya, bawat Pilipino, guminhawa at magkaroon ng hanap buhay. Nang sa gayon, hindi nila maranasan yung naranasan ni Manny Pacquiao na matulog gilid sa kalye, naranasan ni Manny Pacquiao na magutom at wala makain sa isang araw, tubig lang inumin para makasurvive. Yan ang pinagdaanan ko. Kaya ganoon po akong kapassionate na ipaglaban ang mga mahirap na tao. Dahil doon po ako nanggaling. Hindi po ako mahiyang isabihin sa lahat kung ano yung pinagdaanan ko. Kasi ano ba yung pagmamalaki ko? Lahat ng ito, bigay lang ng Panginoon sa akin. I became successful as a boxer, not because of my own strength, but because of God's love, mercy. Blessing. Yun po, nagtagumpay tayo. At pasalamat ako sa Panginoon at ginamit niya ako na makapagdala ng pag-arangalan sa ating bansa at maging proud tayo mga Pilipino. I hope na tayo mga public servant, kung tayo manihalal ng tao, pagkatiwalaan ng tao, lalo na sa darating na halalan, gampanan natin na makinabang ang magpamayang Pilipino. Ang makinabang ang mga mahihirap na tao. Yun po ang importante. Iwasan na po natin yung hilaan pababa. Kung sino yung hinalal, hihilain, aatakihin. Wala pong mangyayaring pagbabago. Lalo tayo maghihirap niyan. Isipin natin, mga matatalino tayo, mga kababayan ko. Matatalino tayo. Kailangan lang natin magkaisa para doon sa isang minimiti nating tagumpay, kaunlaran ng bansa. Nang sa gayon, ang bawat Pilipino walang maiiwan. Kaya dito, sa Alyansa, para sa bagong Pilipinas, kayong lahat ay panalo. Maraming salamat po.
Muli mga kababayan, number 50, Senator Manny Pacquiao. Susunod naman ang senador na never late, never absent. Ang senador ng pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto. Sa pagpili ko ng iboboto, ang pipiliin ko yung ginagawa ang trabaho. Maraming nagawang batas. Always present, never late. Seryoso. Ganyan ang totoong leader. Soto, check. Salamat po. Magandang hapon sa lahat ng Dabarkad sa Metro Manila. Thank you, Pasay, for hosting us. Lahat po ng mga Metro Manila mayors narito at sa inyo po lahat. Ako po'y bumabati at 10 ng aming mga kasama sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kami po'y naglalahad ng aming mga nagawa at mga gagawin pa. Ang inyong panlingkod, naging Vice Mayor ng Quezon City. Pagdating po ng 4 na taon, nakita ko yung sakit ng ulo ng mga local governments. Kaya po, nung tumutong ako sa Senado ng 1992, isa po sa inuna ko, ginawa ko po yung calamity fund na pwedeng magamit na ng local. Nung araw, Presidente lang po ang pwedeng magdeklara. Ginawa ko po yung batas na pwede na magdeklara ang calamity fund ang mga local councils. Sinunod ko po yung pag-create ng mga family courts sa buong Pilipinas. Ako rin po principal author noon. Pero kung mayroong magandang natutuwa ako dito sa babanggitin ko sa Metro Manila. Pag-upo ko po noong 1992, ang city o ang lungsod lang sa Metro Manila ay 4. Pasay, Manila, Quezon City at Caloocan. Lahat po municipality. Yun po ang inuna ko. Ginawa ko pong city, ang Mandaluyong, Makati, Pasig, Marikina, Parañaque, Las Piñas, Valenzuela, 9 sa 17 cities and municipalities. Kinonvert ko po, ako pong principal sponsor at author ng cityhood nito. At ito yung mga mayor. Hindi po ako naniningil, nagpapaalala lang ako. Pagtungtong ko naman po doon, kinreate ko po yung Philippine Drug Enforcement Agency. Kasama po sa Dangerous Drugs Act of 2002. At pagkaraan naman, nagdating ng pinilik niyo po uli ako noong 2010. Alam ko naman na may mga pagkukulang mo tungkol sa mental health. Inotol ko po, pinasa namin yung mental health law para sa lahat ng mga ospital ng gobyerno ay meron dapat doon. Marami pa pong iba. Nandun pa rin po yung medical scholarship. Bukod sa Bayanihan 1, Bayanihan 2, yung binanggit kanina ni Senator Pia Cayetano, ako po ang principal author na magkaroon ng libreng medicine proper na tuition fee ang lahat ng Pilipino. Kahit sinong Pilipino pwede na ngayong maging doktor, libre. Ang maganda rito, libre po ang tuition fee, libre libro, libre lodging, libre, meron pang allowance. Yan po ang nilalaman ng batas na yun. At pang 4 na taon ngayon, malapit na po mag-umpisang graduate yung mga rito sapagkat nalaman ko na napakakonti ang doktor sa Pilipinas. Kaya yun po na isa sa mga inasikaso namin. Ngayon naman, umaharap kami uli dito. Ang gusto natin, umunlad ang bansa. Pero may mga problema tayong dinadaanan. Marami sa mga kasama ko rito ay may mga solusyon dyan. Ako gusto kong targetin yung fake news. Kailangan ipagbawal natin ang fake news, yung fake content, nakakasira po sa society, nakakasira sa mga pamilya, nakakasira sa atin, nakakasira sa ating bansa. Isa po yun sa gusto natin gawin. Ang isa pa, marami po ito, pero ito ay isa sa pinakamahalaga. Marami nang nagtangka at marami pang kay
gumawa ng aming nilaman ng aking Dangerous Drugs Act of 2002. After 20 plus years, nakita ko na may mga pagkukulang tayo. Nakita ko ang solusyon. Yung pong Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency, pag-iisahin natin, gagawin nating Presidential Drug Enforcement Authority upang hindi ang inaasikaso, puro huli lang o puro kaso lang na walang nangyayari. Kailangan pigilin natin ang mga kabataan na gumamit. Prevention, education program at rehabilitation doon sa may kangay drug dependent na. Lahat po ito, sama-sama namin pagtutulungan, katulong po namin at kausap din namin ang ating Presidente para din sa mga programa ito. So with that, pinapaalala ko po, lahat ito, maraming nagawa. Mamaya, ilalahad sa inyo ni President Marcos kung anong klaseng lineup ito. In the meantime, nagpapaalala lang ako, hindi ako naniningil. Maraming salamat, magandang hapon, Metro Manila. Muli number 59, Senator Tito Soto. Mga kababayan, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa mga pananaw, tradisyon at pinagmulan, tayo'y nananatiling nagkakaisa bilang isang bansa, bilang isang Pilipinas.